Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Pakiclick na rin yung notification bell para ma-upload ka pag may bago akong update at load. Okay. Guys, ang topic natin ngayon, itong si Maharlika guys, hindi to tumitigil. Ayun na naman, may bago na naman sa vlog. So, dismayado siya. Saan na nangyayari? Especially sa loob daw ng Malacanang. So mamaya papakita ko sa inyo yung actual video niya. Pero sasabihin ko muna sa inyo kung ano ang analysis ko sa mga pinagsasabi niya sa vlog na to. At kung ano talaga nangyari sa grupo nila. So number one, yun nga guys. Itong si Maharlika, after 100 days, parang dismayado siya. Kasi iba yung ine-expect nila sa talagang mangyayari. So, yun nga, nung panahon ng kampanya, sinugal nila yung sarili nila, especially gumastos sila ng pera para ikampanya si PBBM, si Pangulong Bongbong Marcos. So, kasi ang paniwala kasi nila, guys, unang ano nila sa mindset nila, yung tatay. Kasi nga, si Ferdinand Marcos Sr., magaling. Sabi nila magaling daw. So magaling naman talaga siya kasi matalino rin. So ina-expect nila na yung ginawa ng anak ay ng ama itutuloy ng anak. So kung maalala niyo, 'di ba, ng kampanya, ganun ang isa sa mga binabato nila o talagang binibenta nila na yung ginawa ng ama gagawin din ng anak. Kaya yung iba dun sila kumapit. Talagang yun ang pinangangalandakan nung kampanya. So, yun, isa yun sa mga basihan nila para suportahan si Bongbong Marcos. Sa pangalawa, yun nga, yung lahat ng vloggers, ginawa nila yung unity. So, sila yun unity, kasama na lahat ng vloggers. So, nag-unite sila sa iisang layunin. Yun nga, yung suportahan si President Bongbong Marcos at talagang ipangalandakan at ipagbakbakan nila nung panahon ng eleksyon na siya lang ang karapat dapat na maging Pangulo. So yun, isa rin yun sa dahilan kaya sila sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. So, yung pangatlo naman, eto na yun. Nung after na nung election at nanalo na, tuwang-tuwa talaga sila, masaya sila. So iniisip nila lahat ng pinangako at mga pinaglaban nila ay matutupad. Kaso nangyari, sila mismo after ng 100 days, so nadismaya sila. Unang-una nga si Maharlika. Sila mismo nagbabangayan. So Maharlika versus Thinking Pinoy at yung ibang vloggers naman na kasama nila sa UBIP, si Blackbirdie, sila Coach Jared, at saka Sangkay Janjan, nag-away-away sila kasi isang grupo sila nagtayo sila ng grupo nila. Ito yung mga officer na sinasabi nila. So, ang nangyari talaga sa kanila, nagka-rumble guys. Kaya sa ngayon, hindi pa rin sila mapigilan. Kahit pa paano, maraming tao sa kanila na actually dismayado rin at napapahiya na sila kasi nga, ang ilayunin nga nila, unity, ngayon, rumble sila. So, ang alam ko, ang naging ugat kasi nga, nung yung mga pinakamalapit sa kanila, si Vic Rodriguez, at saka si Press Secretary Trixie, sila yung kinakapitan yan kaso anong nangyari, nawala sila sa pwesto. So ngayon, si Maharlika, at saka yung mga ibang grupo nila, talagang, dumistansya na talaga sila. Wala na silang makapitan Kaya kahit nung si Maharlika, nagsasabi siya lagi ng babae nga sa Malacanang. So, ang sinasabi niya, nililingkis na ng mga ahas na to, tsaka yung babae ng ahas, yung Malacanang, para lahat ng sumakay dun nung election at nanalo, sila na lang. Kumbaga, naitsipwera sila, ang ngayon nasa Malacanang, yung mga pinwesto daw nila. So, siyempre, wala naman tayong magagawa dyan. Ganun talaga. Pagka nanalo na, siyempre, kung sino yung talagang gusto nila pumwesto dyan, sila yung masusunod. Yun ang ilalagay nila. Sorry na lang sa kanila at hindi sila
nawala sila kumbaga sa eksena. Kaya dahil doon, ang sabi niya, yung loyalty niyan, nawala na doon sa tinatawag na pula o kung anong kulay. So ngayon, iba ng pananaw nila. So yun nga, nagkamali sila kung mga totoo sa iniisip ni Maharlika, talagang dismayado siya, nagkamali sila. So sabi nga nung kanta guys, yung Sere, ito ang hindi nila nagawa eh. Bago maniwala, mag-isip-isip ka muna. Baka magpadang maling akala. Yun nga, mali ang akala nila. Yun ang nangyari sa kanila. Kaya ngayon, sabi niya, mga ordinaryong Pilipino naman. Tama naman kasi tayong mga ordinaryong Pilipino, wala naman tayong magagawa sa ano, kundi sumuporta na lang eh. Sa kung sino yung nakapwesto. At siyempre, kung may hindi magandang ginagawa, ay medyo punahin. So, ngayon, tama yung sinabi niya, mga ordinaryos, ipaglaban na lang. So, kung ano nararapat, yun na lang ipaglaban natin. Kaya nga, tayo, kung ano yung nakikita nating leader na talagang gumagawa at malakas, yun ang susuportahan natin. So, ngayon, presidente na si Bongbong Marcos, suportahan na natin. Kaya sa kanila, sorry na lang kasi talagang nawala sila sa eksena. So, ito na guys, papanoorin niya, huwag ko nang patagalin to. Yun yung nang realization ko, analysis para kay Maharlika at saka mga ibang vlogger. So, pasok Maharlika, pasok! Hello Maharlika, it's been a while. You know, I'm too busy too busy, alright. So, let's welcome Rina Miguel. How are you, sweetheart? Madam, how are you? Si Kupal Howard. Kupal. Slanga. Si Kupal Howard. Kupal. Ang chutang sinina. Rose and Mafi. Hello, how are you? So, live po tayo ngayon sa Maharlika Boljakera sa ating Facebook page. Alright, padamihin natin ang Maharlika Boljakera. Tatlo po ang page ng lola ninyo. Maharlika Travel and News, Maharlika Boljakera. Pero yung Boljakera kasi hindi siya limited yung engagement. Yun ang i-share natin sa ating dalawang pages. And of course, sa ating YouTube, Maharlika and Maharlika channel. Welcome to my life. Alright, so mga palangga, ayan, na-miss talaga ninyo ako. Naging busy-busy ako sa 2 days, 2 nights na naman ako nawala. Mga palangga, 2 nights lang ako nawala. Yung pag-uusapan natin ngayon, in general, kasi maraming mga topic ang beauty ko ngayon ay masagana. Masagana ang beauty ko kasi babalik-balik ako. Marami pong issue, maraming malulungkot, but sabi ko nga, we have to stand for what is right at kailangan ipaglaban natin ang boses ng Pilipino. Okay? From now on, sabi ko nga, maging loyalista tayo sa ating bayan. Maging loyalista tayo sa ating ipinaglalaban. Hindi sa apelyedo, hindi sa kulay, hindi sa pula, hindi sa puti, hindi sa dilaw. Kasi marami tayong realization sa ating buhay at maraming ahas na tumutuklaw. Okay? Tumutuklaw hindi sa presidente, kundi the fact na pilit silang nagsisiraan sa ilalim ng isang bubong na akala natin ay tuluyan na nga tayo ang magsama-sama at babangon muli. Pero nakita nyo naman, in less than 100 days, siraan dito, tuklawan dito, tuklawan doon. Hindi po yan ang in-expect ng mga loyalistang katulad ko. Loyalistang para sa katotohanan. Alright. So 2 days ago, August 12 here, pinanood ko ang Made in Malacanang. Of course, pagkaka-showing lang dito sa amin, nauna kayo dyan sa Pilipinas, pero gusto ko i-comment si Derek Darrell Yap. Right? Napakagaling ng batang ito. At dun sa isa palabas, ay syempre di ko kukwento, baka hindi na kayo manood. Diba? Tsaka hindi ko naman kaya ikwento lahat yon. Nakapukaw lang sa aking damdamin yung ahas. Okay? Noong panahon na Apo Marcos, the senior and Madam Imelda Marcos. Alam po natin dito sa ating lahat na gumapang, when I say gumapang, iginapang natin, isinugal natin ang ating alindog, diba? Isinugal natin ang sarili nating pera, nangampanya tayo para maibangon ang ating Pilipinas. Okay? Doon sa movie, nakakaantig ng puso dahil talagang tinraidor ang senior. Okay? Ang Apo Lakay Senior
at ang Madam Imelda. At nakita sa video na yon, sa sine na yon, na talaga namang the most powerful during that moment. When I say most powerful, based sa movie, ay si Senator Amy Marcos. At hindi po nakakagulat yan. Dahil nakikita naman kung gaano ka firm, gaano kagaling ang Madam Amy para protektahan ang kanyang pamilya even up to right now. Diba? At bilang isang ate na nakikita ko, nung panahon na yon, nung in the last 72 hours, was it? Tama ba ako? Okay. Na nakita mo yung kanyang na Senator Amy kung paano niya nga protektahan ang kanyang pamilya na sinira ng mga ahas. Binanggit si Ramos, ayun, umayo na. Binanggit si Enrile. Alright? Alam naman natin na talagang ang politika, traidoran lang yan. Hindi man lahat, tatraidorin ka, kampi ka ngayon, bukas kaaway ka niya. Kaya nga hindi ako pwede sa politika. Dahil ayoko ng papalit-palit, pupunta ka lang sa isang politiko, didikit ka kasi may pakinabang ka. Pag wala na silang pakinabang, itatapon mo na. Yun po ang laro ng isang ahas. Ang ahas tumutuklaw, sumisipsip ng dugo, lumilingkis. When you say ahas, makikita mo yan sa loob mismo ng bahay mo, minsan. May ahas na kapatid, may ahas na sampid. Ano yung sampid? Pwedeng asawa ng kapatid mo. Right? Pwedeng yung mga tapik, di ba? Yun madalas ang sumisira sa pamilya, tapik, in-laws, di ba? May mga ganon tayong mga kwento. O asawa, kumbaga tayong magkakapatid. Ay, in general po itong vlog natin. Tayong magkakapatid, buo tayo. Kunyari, nanay at tatay natin buo, like Marcos, Imelda, and Ferdinand Sr. Buo para sa kanyang pamilyang 4 na anak. Ay, 3 anak, kasama si Little Amy, di ba? Ito yung example lamang. Gusto ni yung kanilang yung goal, pasulong. Pasulong yung goal. Kung ano man yung goal nila na para sa Pilipinas, sa pagbangon, sa pag-alwan ng Pilipinas, yun yung goal ng isang pamilya. Pero po, sa mundong ginagalawan natin, especially sa Malacanang, may ahas. Sino ang ahas? Pwedeng isa sa mga cabinet secretaries. Pwedeng isa sa pamilya. Pwedeng isa sa mga sampid. Sa mga tapik. So, nararamdaman ko, alam mo, naiyak ako nung pinanood ko yung movie. Kasi, ang daming termaidor kay Marcos Sr. The reason why lahat tayo nagbuklod, kasi naniniwala tayo kay Marcos Sr. Naniniwala tayo na ang pamilya niya ay gagayahin ang tatay. Doon ako sumuporta dahil naniniwala ako yung karanasan ko, may karanasan nung kabataan ako na paulit-ulit na lang natin na maganda yung mga proyekto. Naniniwala kasi ako doon na ibalik at dugtungan yon. Yung mga mangungabubuti, dudugtungan yon. Kaya nalulungkot ako kasi wala pang 100 days ng administrasyon. Ang dami ng ahas. Pero it's good thing kasi maaga lumalabas ang mga ahas. Hindi ko papangalanan muna po ang mga ahas. Kilala ko sila. Nakakausap ko ang mga ahas. I will let you discover. You know how to read between the lines. And if you want to follow kung ano talaga ang nangyayari sa bayan natin, mag-follow lang kayo. Yung sequence of events, malalaman ninyo kung sino ang ahas sa loob ng Malacanang. My God, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi natin nakita ito. Later lang natin nakita. Pero ngayon, mga ahas, nakinabang ang mga ahas, ang mga sampid. Alright? Nakikinabang sila sa pinaghirapan ng 31 million Filipinos na gumapang papuntang presinto dahil ang nais lamang nila ay ibangon muli. Paano mo ibabangon muli ang Pilipinas kung kayo mismo nagtutuklawan sa loob? Diba? Kaya ang ahas, pinanganak ang ahas, ahas ka talaga yata Yun, mga palangga. Kaya sabi ko, tangay na ito pinaglalaban natin para sa Pilipino.
Hindi po tayo nagkamali sa pagbuklod natin. Ang nagkamali dito yung mga ahas na ginamit nila yung tiwala ng taong bayan para makapaglingkis. Akala niyo kung sinong nililingkis nila? Naglilingkisan sila sa loob. Nililingkis nila ang kinabukasan ng bayan. Hopeless na ang mga Pilipino. Hopeless na sa dilawan. Pumasok si Pangulong Duterte, may mga magagandang nangyari, pero may mga ahas din. Ang lugi po dito, hindi yung mga pulahan na like me, na ordinaryo citizen, at hindi rin yung mga dilawan. Like you guys, mga dilawan na wala kayong connection sa, wala kayong direct connection sa gobyerno ng kay Robredo o sa mga Aquino o sa mga dilawan. Kayo yung mga dilawan, katulad ko na mga pulahan na umaasa kayo na ibangon muli. Kasi kaya ganun kayo, sumisigaw kayo na si Robredo ang iboto nyo noon kasi akala nyo si Robredo yung makapagbangon muli o makapag-angat ng buhay. That's why kaya tayo nagbabanggaan tayo, pulahan, dilawan supporter. Kasi naniwala kayo na itong dilawan na namumuno, iyon ang makakapag-angat ng buhay. Kami din, na mga pulahan, naniniwala din kami na ang pulahan ay magkapag-angat at makapagbangon muli. But what's going on now? Wala pang isandaang araw. Lumabas na ang mga ahas. At kung nakikita ninyo, ang daming issue Hindi ko muna pag-uusapan yung detalye ng issue dahil nawala ako for 2 days. Mismo yung ating pambansang ate. Okay? Pambansang ate. Marami actually pambansang ate. Alright? Si Senator Amy na sinasabi niya, the fact na nagsabi niya, wag niyong, anong sabi niya? Bakit wag niyong lolokohin yung ading ko? Parang wag yung agrabyaduhin dun sa issue din sa Department of Agriculture. Nararamdaman ko yung hirap ng isang ate na pinoprotektahan niya ang kanyang ading. At hindi niya, definitely alam niya kung sino ang ahas na sa loob ng Malacanang. Pero kailangan niyang protektahan yung kanyang ading at protektahan niya ang administrasyon. Yun po ang ahas na nakakarimarim. Na yung mga ahas na yan, kung kailangan gamitan ng mga black magic o ng witchcraft practice, gagawin natin para matanggal sila sa lipunan ng ating ginagalawan. Alright? Especially sa loob ng tahanan ng bayan na sinasabi na ang Malacanang ay para sa Pilipino. Pero nandyan pumupugad ang mga ahas. Kung pwede ko lang ikwento lahat, marami akong mga nakarating sa akin na baka himatayin kayo pag nalaman ninyo, but I will let you discover that. Maging observant kayo. Na yung mga taong nakapwesto, karumal-dumal ang mga ginawa, nagko-cover up sila sa mga maamong muka, nakinabang sila sa 31 million. Alright? Sa 31 million na supporters ng Marcos Senior at ni Madam Imelda. Nakinabang sila. At never ever na naniniwala ako in our entire, in our lifetime, na maibabalik yung nakaraan. Maybe sana hagligitan. Okay? So, ang nakakasira sana na ahas sa loob ng Malacanang, ay dapat yan, tinatagpas na ang mga ulo. Pare-pareho. Sinisira-siraan dito, may parang parang may faction, merong team A, team B. Nasaan ang pagbangon muli? Nasaan ang sama-sama tayo? Nasaan ang pagkakaisa? Nasaan ang unity team? After election, nasaan? Kayo mismo dyan sa loob. Nagdidikdikan kayo. Nakakahiya. Hindi pa kayo nahiya sa mga ginagawa ninyo? Ang iniisip ninyo kung paano, Paano makadenggoy sa importation, yan na sinisigaw ni Madam Amy, Senator Amy, bago pa maupo si BBM. Nasuportahan natin, kasama ako, tangkilikin natin ang sariling atin, ang mga farmers, alagaan natin. Wala pang 100 days, may pumutok na ganito.
Tayo ng mga ahas to. Ako po ay para sa Pilipino. Loyalista para sa Pilipinong dilaw, pula, puti na nagmamakaawa na sana meron tayong administrasyon na hindi bulag, pipi at bingi sa mga pangyayari sa ating bayan. Yung mga itinalaga dapat ay nandoon. Ano ang nangyari sa family Yumol? I will talk about that later kasi may update po tayo. Okay, sabi ni Becky Gillis, all they want is corruption. Sa lahat ng ginagawa nila lahat para makadenggoy. Right? Okay. Okay. Pangalanan muna. No, not right now. Baka magka-tumbling-tumbling kayo. Sampid. Ang mga ahas ay sampid sa loob ng Malacanang. Okay? Ang mga ahas, tandaan ninyo, sa pamilya, sa loob ng pamilya, madalas ang sumisira, okay, ang mga ahas. Ang mga kaibigan na nagpapanggap, papasukin mo sa bahay mo, pero sisirain. Madalas ang sumisira sa pamilya ay hindi mo kaano-ano. Hindi blood related. Okay? So yun ang isaksak nyo sa isipan ninyo. Kaya nga pag pamilya, dapat meron kayong secret meeting lang. Ito para lang to sa mga dugo. Ito yung mga kaibigan, mga hitad, ito isali, baka itong sisira. Di ba, remember dun sa isang episode, dun sa Made in Malacanang, grabe, sabi ko, grabe yung pinagdaanan ng buong pamilya Marcos nung 1986. Tapos ngayon nauulit. Nauulit, hindi mo alam kung sino pagkakatiwalaan mo. So, dapat talaga, si Senator Amy bilang isang panganay, siya talaga ang magtatapyas ng ahas. Tadam, dapat tinatapyas na yung mga ahas na yan eh. Ungrateful kasi ang mga ahas. Diba? Pinakain mo na, pinalamon mo na, inistorbo ka, sinuportahan mo ang mga ahas, akala mo para sa pagbangon muli, yung pala lilingkisin ka. When you say linkis, extreme. Pwede ka nilang burahin. Extreme, extreme, di ba? So yun ang sabi ko, somehow, sabi ko nga, nakakapagod ang usaping politika. Nakakapagod kung paulit-ulit ang nangyayari sa bayan natin. Na akala natin, eto na yung administrasyon, di ba? Pero may mga uncontrollable situation. Pero sabi ko nga, okay na rin to. At least maaga pa lang nakita na natin yung mga ahas. At least hindi na tayo magpapapagod na protektahan itong mga ahas na to. At least nakita ko na. Diba? Wala pang isang daang araw, nakita ko na kung sino ang mga traidor sa bayan na hindi talaga alam mo kung sino, alam nyo kung sino kayo. Hindi kayo para sa bayan, mahiya kayo sa balat nyo. Pera. Koneksyon, what? Ano ito? Kamag-anak, ano na naman ito? Kamag-anak corporation? Kabarilan? Parang dilawan, bumabalik tayo. So ang lugi, dilawan, pulahan, putian, lahat ng kulay ng Pilipino na walang koneksyon sa loob ng Malacanang, na ang tangi lamang nilang inaasahan, kaya nakikipaglaban, nag-aaway-aaway kami. Dilawan, pulahan, puti, lahat na ng kulay, de colores. Kasi pareho tayo, mga palangga. Yung mga nagsuot ng pink mask dyan, na nag-rally doon sa kay Lenny. Nag-rally kay Pacquiao, nag-rally kay Isko, na mga ordinary supporters like me. Pareho tayo ng gusto. Kasi akala natin, itong mga taong pinili natin, para sila sa atin lahat. Pero later on, di ba, mayroong mga nakakalusot na ahas. Kaya, I don't think kung pagpapatuloy ang ahasan sa loob ng Malacanang, kung kailan ba tayo babangon muli. May mga magagandang nangyayari, of course. Pero it's so sad. Kanya-kanyang bakbakan. Nakakahiya. Kaya pagtatawanan tayo ng mga pinklawan. Pagtatawanan tayo ng mga, ng kung sino man. Pero hindi, sabi ko ganun, bakit, dapat makita ng taong bayan kahit anong kulay mo.
Kasi lahat tayo na nagbakbakan sa social media na wala naman tayong aim na pwesto sa gobyerno o wala tayong goal na makinabang tayo sa pera ng bayan, pare-pareho tayong lugi dito kahit magbakbakan tayo. So it's good na magsama-sama tayo sa common goal natin na silipin. Kaya ako, yung mga nagme-message sa akin, ma'am, si ganito, si ganan, dilawan, pulahan, pinklawan, no. Yung mga ordinaryong supporter ng dilawan, hindi ko yan kalaban. Mga ordinaryong supporter ng blue, asul, whatever, hindi ko yan kalaban. Ang kalaban natin, yung mga politiko na yon na ginagamit tayo, ginagamit kayo. So, well, sabi ko, kailangan taas to. Dapat ang projection natin, tatapangan natin. Kasi pag nagpaluming-luming tayo, nagpapa-weak-weak tayo, hindi dapat tayo maging weak. Mali. Kasi kailangan natin na mapanuri. Kailangan nating mag-react sa mga bagay. Hindi po masamang mag-react. Pag ikaw ay pulahan, na nag-kinol out mo ang isang gabinete, ang isang appointee, ang isang undersecretary, hindi ibig sabihin yan ay bumabaliktad ka. Hindi ibig sabihin yan sumusuway ka sa administrasyon. Ibig sabihin po niyan, ikaw ay gising na nakikita mong mali. So you have to speak up. Tapos na ang panggagacho sa atin simula pa noon. Nilabanan natin ng 86. Pero ang nasa loob ngayon, nandyan lahat ng kulay. Pula puti. May nakausap ako nung nakarang araw. Anong sabi sa akin? Ito, I'll tell you the story. Ano sabi niya sa akin? Iba ang sinusuportahan nila. Nakakatawa nga eh. Lalaki. Nag-i-aim din ng pwesto sa gobyerno. Okay, I'm not gonna say anything about sa... Nakilala ko lang siya nung umuwi ako. Ang sabi sa akin, alam mo naman, Miss Marlica, okay, na sinusuportahan ko talaga is si ganito. Kaya lang, kailangan ko magpalit ng kulay kasi alam ko ito na yung winning. Marcos ng winning. Ang daming ganun. Even vloggers, nakikiramdam kung sino ang may edge na manalo, tapos magpapalit ng kulay. Kasi vested interest. And I'm not part of them. Na nagpalit ng kulay kasi siguradong panalo ng mga Marcos. Yan po ang mga ingatan nyo mga tao na kayang manglingkis. Kaya kayong kitilin ang buhay ninyo kasangalan ng kanilang vested interest at ang dami sa loob ng Malacanang na kung umarte ngayon, akala nyo, pagmamay-ari nyo, akala nyo, forever kayo dyan sa pwesto ninyo. Mahiya naman kayo. Ang kakapal ng pagmumukha nyo, kilala nyo kung sino, alam nyo mga sarili ninyo. Pero later on, mga palangga, ito yung pangako ko sa sarili ko, na hindi naman bawat gabinete, baka hindi kaya ng powers ko, yung mga gabinete na may bahid ng korupsyon, bahid ng panggagancho in the past, boboljakin ko, i-highlight ko, ebidensya kung ano ang ginawa nila para hindi kayo loko sa patwitams-twitams, pa-arty-arty, pa-drama-drama. Wala akong pakialam kung appointee ng Pangulo. Basta may bahid ng pagnanakaw sa bayan, may bahid ng kasinungalingan, ilalabas natin at i-highlight natin ang pagmumukha nila. Kasi kawawa tayo. Kawawa kayo, lalo na yung mga taga-Lamitan, taga-Cebu, kawawa kayo lahat. Bulang ko yun, binoto din kasi. Araw-araw halos may kinikitil na buhay sa Lamitan. Asaan? Asaan ang mga ahensya para tulungan ang mga tao doon? Nasaan? Araw-araw paglabas sa sasakyan, nakita ninyo ang mga kahirapan. Tangay na. Hindi kayo para sa Pilipino, ha? Mga ahas kayo. Tangay na. Sa totoo lang, nakakahiya. Nakakahiya yung ginagawa nyo. Nakakahiya! Oh my God! Really? Para sa pagbangon muli? Wow! Ang galing nyo gumamit ng Pilipino, ano? Kung ganyan kayo, na patuloy ang paghahasa ninyo sa loob, walang babangon muli. Kayo lang ang babangon. Kayo lang ang kikita dyan sa ngalan ng salapi ng bayan. Kasi kontrata doon, kontrata dito, import doon, di ba? Instead na exportation ang palaganapin, importation.
Di ba ang panawagan natin, self-sufficiency ng ating pagkain, ng ating asukal at ng kung ano-ano pa. Kaloka, na-high blood ako mga palangga. Pero at the past 2 days, nag-emote-emote naman ako, nag-socialization 101, kailangan nating labanan ang lahat ng sinungaling sa bayan natin. Kaya kayo mga dilawan, okay, putian, ulahan, na ordinaryong tao, kasama-sama tayong mag-boljak sa mga kalaban ng bayan ngayon na nakapwesto sa gobyerno. Alam, boljakin natin ang mga Liberal Party, wala na sila. Hindi boljakin natin ang mga nilagay dyan na nagpapanggap na pulahan, pero ugaling dilawan, pulahan na may dilaw. Di ba? So there's no, to me ito, para sa akin, I have to be honest with you. There's no such thing as pulahan anymore. Na pagpulahan ka para ka sa Pilipino. Pag pula tayo, pag nag-sign tayo na ganyan para tayo sa Pilipino, it's all bull. Realization 101 yun palangga. Kasi yung mga nagganon, ugaling puti, ugaling dilawan, ibig sabihin, ahas sa bayan. So, pwede nilang, sa Made in Malacanang, di ba, gumanon. Yung pinaka-last doon, yung episode na retaso, talagang kailangan magaganon yung mga maid o yung mga tao ng Pangulong Marcos para lang protektahan nila yung sarili nila para sa kaligtasan. Dito, sa buhay natin na ginagalawan, yung iba, sumisenyas ng ganon, hindi para protektahan ang Ganyan ako. Ito tuloy. Bye-bye, Molly. Pantay ba ya? Ayan, nawala ako. Parang ayun, nawala yung isa natin. Hayaan mo na isang vlog natin nawala. So mga palangga, ayan, sabi ko nga kanina,